Itinakda sa November 30 ang simula ng paglilitis na International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatutok si Mark Salazar. Sa unang status conference sa Trial Chamber 3 ng International Criminal Court, sinabi ni Presiding Judge Joanna Corner na sa November 30 sisimulan ang paglilitis sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. We are prepared to accede to the prosecution's application of the 30th of November as the start of trial. Ayon kay Corner, mabilis at efficient dapat ang paglilitis bilang konsiderasyon sa kalagayan ng dating Pangulo na 81 years old na. 5 araw kada linggo ang paglilitis hanggang magkaroon ng judicial recess o break ang ICC sa Pasko. Bago maglitis ay magkaka-status conference pa muli sa June 23 at July 14. We would prefer that unless there is something that needs urgent resolution, submissions are made at those status conferences. Samantala sa Pilipinas, para hindi mabaon sa limot ang mga karahasang nangyari sa madugong drug war ng Duterte administration, binuo ang EJK Truth Commission, isang lupon na pinamumunuan ng mga sibilyan para idokumento daw ang katotohanan sa likod ng mga extrajudicial killings. Tatayong chairman si Attorney Raul Pangalangan na minsang naging judge ng International Criminal Court. Ang bago pong approach is that dati po kasi yung mga biktima are just passive recipients of justice. Papakinggan lang sila pag meron silang testimony about the crime. Pero the whole process is a game of lawyers and judges. The victims should have an active part in the justice process. And their telling the story is part of the justice that they are claiming for themselves. For their story to be recorded for history. Ayon sa isang commissioner ng grupo na si Dr. Al Fuerte, sentro sa kanilang misyon ang makamit ang hustisyang may mananagot at magbabayad pero may paghilom din sa mga pamilya ng biktima. We hope and pray that this Truth and Reconciliation Commission will somehow facilitate not just the healing of the families who are still grieving, but also for the communities that also suffered. Kasama rin sa 5-member commission sina forensics expert Dr. Raquel Fortun, Father Daniel Pilario at Carlos Conde. Magsisilbing advisor naman ng Truth Commission si Cardinal Pablo David. Ang korte ay naghahanap ng criminal liability. Ang Truth Commission naman ay naghahanap ng mas malalim na katotohanan. Pakikinig sa mga biktima, pamilya, survivors. Ayon kay Conde, ang seed funding ng komisyon ay manggagaling sa Simbahang Katolika at iba pang mga grupo at NGO dito at sa labas ng bansa. Welcome ang Truth Commission sa mga pamilya ng EJK victims. Mas mahalaga na makonsulta rin kami at yung iba pang mga pamilya nang sa ganun po hindi rin kami nagugulat, nabibigla at hindi yung paulit-ulit na magkukwento kami. Malaking tulong po yun sa mga biktima dahil marami pa po talaga mga biktima na hindi pa sila lumalabas dahil hanggang sa ngayon po naman kahit tuloy-tuloy yung pagpaslang ay may mga takot pa rin po talaga ang karamihan sa mga biktima. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras.